Ipapakita ko lang itong video na naging reason kung bakit tayo naka-receive ng ganung warning from YouTube, okay? Ang nangyari kasi dito guys, yung title nitong video na to, Pufferfish, Cute but Deadly, okay? Ang ginawa ko dito kaninang umaga, nag-remix tayo, okay, and then pinili natin yung collab option, okay, and then after natin i-select yung collab option, nag-react lang tayo dito sa video. YouTube, hindi po ako yung nag-upload ng video na to. Kinikwento ko lang yung nangyari, and dito sa video na to from Wild World _en, pinapakain niya yung pufferfish, and then sa pangatlong nguya yata ng pufferfish, medyo nabulunan yung reaction niya, okay? So yun yung nakikita kong reason kung bakit tayo na bigyan ng warning. Okay, so yung ginagawa ko na dito guys, i-share ko yung recording na na-capture ko kanina para ma-rectify yung ating warning about violent or graphic content, specifically sa mga animals na involved sa ating mga YouTube videos, okay? Ayan, so make sure na binabasa natin yung guidelines. Okay, so after natin mabasa yung full policy regarding violent or graphic content, specifically about animal abuse, pwede natin i-click yung next, and then makikita na natin guys yung option to take a policy training. So i-click lang natin yung take training dito, and sa mga next page, yan makikita nyo, violent or graphic content animal abuse policy training. Meron ditong 7 questions, and ano siya, situational yung 7 questions. Kailangan lang nating sagutin kung yung mga scenario na binibigay ay pwede ba siyang i-upload sa YouTube or hindi pwedeng i-upload sa YouTube, okay? So, ang ginawa ko lang naman dito, sinagutan ko lahat yung 7 questions. Manonotice nyo rin na in-skip ko na yung part na nakalagay yung tamang sagot kasi baka hindi pwede yun sa YouTube policy. Pero makikita nyo naman lahat dito guys, tama naman yung mga sagot natin sa 7 questions, okay? Ayan. So natapos natin yung policy training. Makikita nyo dito, training completed June 9, 2024. And mag-expire nga siya after 3 months, okay? So yung recording ng video natin today is June 9, so September 7, 2024 pa siya mag-expire. Ayan, so how it works, complete a short training, 7 questions. If you violate this policy again within 90 days, you'll get a strike. Okay, so iingatan natin dapat yan. Dapat hindi na tayo magkaroon ng another strike. Okay, kasi ito, since unang instance pa lang na nangyari ito sa channel natin, warning lang siya. Okay, so if you violate a different policy, you'll get a warning. You can still decide to appeal later. Okay, so may option pa naman pala tayo para mag-appeal. So after natin masagutan yung policy training, hindi pa mawawala yung warning na message sa ating YouTube channel or YouTube Studio channel dashboard. Okay? Kahit nasagutan ko na yung policy training, mawawala lang to after 3 months. Yung sinabi ko kaninang September 7. Okay? Pero sa pag-upload natin, wala naman na siyang effect for as long as hindi na tayo magkakaroon ng another violation regarding the same topic or any other violation about a different YouTube community guideline or topic, okay? Ayan. To recap, yung takeaway natin dito, every time na meron tayong mga animals na involved sa mga videos na ina-upload natin sa YouTube, make sure na hindi sila nasasaktan, hindi nagkakaroon ng human infliction sa mga animals na nasa video, and kahit medyo funny or gusto natin lagyan ng tweak yung mga titles natin para maging creative, dapat doon na lang tayo sa safe na side, na kailangan hindi tayo nagsasuggest ng mga words and phrases na potentially kapag binasa ng YouTube algorithm, aakalain ng YouTube na gumagawa tayo ng policy against animals, okay?
kailangan yung mga title, yung mga animal friendly na lang talaga. Okay? So yung pag-uusapan natin ngayon is regarding YouTube warning or violation about violent or graphic content policy. Specifically, yung reason nito is due to content that shows humans maliciously inflicting physical or psychological harm on animals. Okay? Ang ginawa ko after ko ma-receive itong email and magkaroon ng idea sa mga next steps, ang ginawa ko dito, dinilit ko na kagad yung video. Okay? Kasi pagkakita ko dun sa YouTube Studio, nakalagay sa kanya restrictions, it has already been removed. So ito yung unang gusto kong i-take note nyo guys. For example, may mga videos kayo na involved yung mga animals, make sure na hindi nasasaktan or nag-inflict ng damage sa mga animals sa mga video ninyo. And makikita nyo dito guys sa title pa lang, make sure na nag-iingat tayo sa structure ng ating mga title. Okay, so dito naman sa how this affects your channel, makikita nyo dito, first time lang natin naka-receive ng warning. And kung halimbawa, mangyari ito uli in the next 90 days, magkakaroon na talaga tayo ng yung tinatawag na YouTube strike, okay? And yung consequence nun, hindi tayo makakapag-upload, hindi tayo makakapag-post, hindi rin tayo makakapag-live stream sa loob ng isang linggo, okay? Now, to have the warning expire in 90 days, okay? You can take a quick policy training. We'll show you some scenarios similar to the policy you violated so you can create content more confidently, okay? And then, what to do next? Syempre, make sure lang na naintindihan natin yung community guidelines and strike basics. Review yung content natin. And then, may option rin tayo to appeal. So, ang nangyari dito guys, hindi na ako nag-appeal. Kasi nung nireview ko yung content ko, although alam ko na in good faith naman yung ginawa ko, gusto ko lang naman mag-react sa video, meron akong fault dun sa part ng pag-i-structure ng title ko sa video. So, after reviewing yung mga nangyari, feeling ko yun yung naging reason or yung isa sa mga triggers kung bakit tayo naka-receive ng warning. Kaya, again guys, make sure na kapag meron tayong mga animals sa video, kailangan hindi natin sinasaktan yung mga animals, no human infliction sa animals, and then yung mga titles natin, kahit ang intent ko naman kasi dito, maging creative sa paggawa ng title, pero based dito sa experience natin, kailangan mag-ingat tayo kapag meron tayong mga content regarding animal topics, okay?